Lord, salamat po ako sa Panginoon, no, na nandito po ako ngayon sa inyong harapan para nabigyan po ako ng privilege, di ba po? Privilege po talaga natin na tayo po makapagbigay ng mensahe na nagmumula sa Panginoon. Ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil, alam niyo po, napakatagal ko pong nawala, di ba po? Kasi marami pong pinagdaanan, marami po kaming na-experience, pero ang masasabi ko lang po sa oras na to, sa kabila po ng mga pinagdaanan namin, sa kabila po ng mga dinaanan namin na pagsubok sa buhay, hindi po nagbago ang kabutihan ng Panginoon. At dahil sa hindi po nagbago ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya, sa buhay nating lahat, dahil hindi po nagbago ang Panginoon. Alam niyo po, um, kaya po, ako po, nandito, nung nakita ko po yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi nagbago, nandito po ako, nagpapatuloy po na gagawin kung ano pong panawagan ng Panginoon, kung ano po kanyang pinagagawa para sa akin. At sa oras po na to, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil um, hindi niya po hinahayaan yung kanyang mga anak, no po, yung kanyang mga anak na dahil sa kabigatan, dahil sa pagsubok ay talagang manghina at sumuko na sa kung anong pinapagawa at sinabi sa kanya ng Diyos. So sa oras po na to, no, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa panalangin na ibinigay niyo po para sa aming pamilya, di ba po? Nagpapasalamat po ako dahil tunay po na gumalaw po, kumilos po ang Panginoon sa buhay namin at yung mga experiences na naranasan namin, mga pagsubok po na pinagdaanan namin, katulad po ng sinabi ni Mama nung nakaraan, di ba po, nung sa live stream po namin sa last service po ng funeral ni Papa, talagang itong pagsubok po na pinagdaanan namin ay talagang napatatag po kami, mas sinubog ng Panginoon, mas inayos ng Panginoon. And I believe, lahat naman po tayo, sa pagkakataong ito, no, na meron po tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, meron po tayong mga kabigatan na naranasan, pero dalangin ko po na ano man po yung mga meron tayo na pagsubok sa buhay, mga pinagdaraanan natin, eh huwag po tayong mapigil na maglingkod sa Kanya, na huwag po nating makalimutan na mabuti pa rin ang Panginoon kahit na mahirap ang mga dinaranas natin, na huwag po nating makalimutan na ang ating Panginoon ay buhay, di ba po, na sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin, patuloy at patuloy na ipakikita po sa atin ng Panginoon yung kanyang pagkilos, di ba po? Amen po. So, sa oras po na to, no, ayun nga po, thank you, Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandito na po ako ulit. Na sa kabila ng busy schedule ko po nung last semester, di ba po, na lahat po ng, halos lahat po yata ng services natin, may klase po ako. Tuesday prayer meeting, gabi rin po yung aking pasok. Ng Thursday, gabi din po. Parang alam po ng eskwelahan ko kung ano pong schedule ng church natin na lahat po talaga ng service parang tawag dun po, may klase po ako na panggabi. Pero ngayon, thank you po kay Lord kasi nabago naman po yung aking schedule. Yun nga lang po, may pasok pa rin po ako ng Friday ng gabi. Pero praise God, dahil ewan po, answer prayer na rin po na meron na makapag-speak po sa Thursday Bible Study, praise God. So, yun na lang po ulit tayo nagkita-kita kasi yung last ko po na preach is May 1, di ba po? Kasi po, di ba po, umuwi ako sa amin and dami pong ginawa ng Lord. Talagang ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa dami ng kanyang ginawa na talagang naturuan po ako. And at the same time po, no, talagang marami pong pinarealize ang Lord. Amen. So ngayon po, uh, mag-share po ako, pero bago po ako mag-share ng salita ng Panginoon, let's pray po muna ulit. Hallelujah, Lord. Sa oras na to, maraming salamat, Panginoon, Lord God, for the opportunity, Panginoon, Lord God, na maibahagi ang iyong salita, Panginoon, Lord God, sa pagkakataon nito. Panginoon, sa oras po na to, Panginoon Lord God, I pray, Panginoon Lord God, na ang wisdom mo, Panginoon Lord God, ang siyang naan sa akin, Panginoon. And I pray, Lord God, that every word, Panginoon, na lalabas sa aking bibig, Lord God, ito'y magmumula sa iyo, Panginoon. Hindi galing sa akin, kundi galing sa iyo, Panginoon.
Ang mga salita mo lamang, Panginoon, Lord God, lumabas sa aking mga bibig, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, Lord God, na maging apo ito sa buhay namin, na mabago kami, mahubog kami, maayos kami, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, Lord God, I pray, Panginoon, Lord God, na ikaw ang marinig, Lord God, ng bawat isa sa amin na naririto ngayon, Lord God, ng aming mga tenga, ng aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God, ay buksan mo at ilagay mo rito, Panginoon. Itanim mo ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kasi I know, Lord God, na hindi lamang sila, Panginoon, ang may matututunan, kundi maging ako rin, Panginoon, sapagkat ito'y salita mo. At ang salita mo, Lord God, ay tunay na huhubog sa amin, babago sa amin. At I pray, Lord God, that sa oras na ito, Panginoon, Lord God, tinatanggap na po namin, Panginoon, Lord God, lahat ng mga katagumpayan, Lord God, tinatanggap namin yung learnings, yung teachings na magmumula sa iyo, Panginoon, Lord God, na mababago kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We praise you and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, wait lang po Praise God. Wait lang po. So, yun po, no. Habang ginagawa ko po itong mensahe ng Panginoon, sabi ko, Lord, gusto ko pag nag-share ako, hindi lang ako mismo yung nagtuturo. Sabi ko kay Lord, ayoko po na kapag nag-preach ako, gusto ko lahat kami may matututunan. Hindi yung ako lang yung magsasalita, tapos sila lang yung may matututunan. Para pong sa isang classroom na yung mga estudyante yung natututunan. Pero gusto ko po, Lord, pati ako, na through this message, through this preaching, gusto ko, Lord, ako din matututo. So, habang nagbubulay-bulay ng Word of God, habang binabasa ko ang kanyang mga salita, ito po yung dito po ako dinala ng Panginoon. And sabi ko, Lord, gusto ko po yung masishare ko today, yung aayusin kami. Yung babaguhin po yung bawat isa sa amin, yung i-restore kami. Gusto ko, Lord, na yung bawat isa sa amin talagang tunay na babaguhin through this word. So, ayun po, sa oras po na to, no, I pray na meron po matutunan ng bawat isa sa atin. So, sige po, punta po muna tayo sa Hebrews chapter 12 po. Punta po tayo sa Hebrews chapter 12. RTPD. Basahin po muna natin yung verses na to hanggang 15. Sabi po dito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Amen? At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo, kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong masamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Meron po ba dito hindi naka-experience ng discipline pagdating sa kanilang mga magulang? Di ba po? Wala naman, di ba po? Kahit sa sinong elders, di ba po? Sabi dito, kung pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan, iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos sa ating Ama, na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Amen? Kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Dahil dito'y, itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang
daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumiling. Sikapin ninyo, makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mabubuhay ng ganito. Verse 15, last verse, pag-ingatan ninyo, huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dahil dito'y napapasama ang iba. Ulitin po natin, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Amen? So, dito po sa mga verses na to na binasa natin, di ba po, talagang napakalaman niya. Napakarami nating matututunan sa mga following verses na binasa natin kanina, di ba po, na sinabi sa mga unang verses, sabi doon, di ba po, na yung tayo talaga bilang mga Kristiyano, we are called to run the race of faith, di ba po, na kailangan talaga nating mag-persevere, kailangan talaga natin na doon sa pagpe-persevere natin, sinabi din doon, di ba, sa following verses, sabi doon, kailangan natin na i-fix yung mata natin sa Panginoon, di ba po? Na ituon natin ang ating mga mata sa Panginoon, di ba po? Sa verses after niyan, ituon ang mata sa Panginoon, di ba po? Sumunod din sa verses na yan, di ba po, na sinabi dyan yung mga pagsubok, challenges, yung mga struggles na tinitiis natin, na nararanasan natin, na na-encounter natin in our daily life, 'di ba? Sa ating buhay, sa race na 'to ng buhay natin, 'di ba? Sabi diyan, it is meant, 'di ba po, para tayo disiplinahin. 'Di ba po? It is not meant para tayo mapasama, 'di ba? Yung mga nararanasan nating pagsubok, mga nararanasan nating kabigatan, mga nararanasan nating challenges, it is not meant for us to be punished, pero kundi para tayo matuto, 'di ba po? Para tayo makapag-produce ng mga di ba, ng mga bagay na nagmumula sa Diyos, di ba po? Yung mga bagay na naranasan natin, it is discipline, di ba po, ng Panginoon, na katulad ng isang ama. Di ba po? At pagkatapos, di ba, sinabihan tayo sa baba, sabi, sige po, tuloy po natin, verse, di ba, sabi dyan na mamuhay tayo ng may pagkakaisa. Di ko lang po kasi English yung nandito sa akin, pero yan po, di ba po? Sikapin daw po natin na makasundo lahat, and napakalaman po ng mga following verses na to. Amen? Na kapag binasa mo siya, talagang sabi mo, Amen, di ba? Tapos masasabi mo na Amen, ang dami ko natutunan, sobrang clear na gustong sabihin sa akin ng Panginoon through these verses, na sabi ni Lord, run with endurance, perseverance, tanggapin natin yung, i-accept natin yung discipline ni Lord, kasi training to sa atin para maging kaisa talaga tayo sa kanyang kalooban, para maging ganap talaga tayo na follower niya, di ba? Na clear kasi, di ba, yung sinasabi dito sa verses 1 to 14, di ba? Na kailangan natin i-pursue yung peace with everyone, di ba? Na makasundo natin yung lahat, and we should pursue holiness. Amen? Diba? Napakaganda ng verses 1 to 14. Na kapag nagawa natin yan sa buhay, what will happen? Diba? Ano ba mangyayari sa buhay natin kapag ginawa natin yung Hebrews chapter 12 verses 1 to 14? Ano mangyayari? Our life will be blessed. Diba? Na yung dati pag-uugalan natin talagang mababago. Kasi through discipline, diba? Katulad ng isang bata na dinidisiplina ng kanyang ama, ng kahit nanay niya, magdisiplina sa kanya, diba? Sa pagdidisiplina sa kanya, ano nangyayari? May pagbabago. May nagiging pagbabago sa bata. And ganun din sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? So, diyan sa mga verses na yan, di ba? Yung 1 to 14, makikita natin, di ba, na kapag nangyari, nagawa natin yan sa buhay natin, talagang tayo napapatatag. Di ba po? Amen? Di ba? Tayo nababago. Diyan sa mga verses na yan. Pero dito, pagdating po sa verse 15, di ba, bigla siya naging reminder. Bigla pong naging reminder para sa ating mga Kristiyano. Amen? I know, during this time, ang kinakausap dito, di ba? Yung sinulatan nito, di ba po? Yung binigyan nito, ng mensahe na to, hindi tayo, pero, di ba, yun naman ang purpose ng salita ng Panginoon, na upang, during this time, kapag nabasa natin, tayo yung matututo. Di ba po? So dito, di ba, pag nakita natin yung verses 1 to 14, di ba po, nakita natin kung paanong hinuhubog talaga ng Panginoon tayo, di ba? At pag nahubog na tayo ng Panginoon, dito sa 15, ni-remind tayo.
Sabi dyan, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. At huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Punta po tayo pwede po pa-translate ng NIV. Sabi sa NIV, see to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Sabi that see to it that no bitter root grows up. So, yun po yung pag-aaralan natin ngayong araw. Bitter root. So, pinangalanan ko po yung aking mensahe sa araw na to. Tinitle ko po yung mensahe ko ngayon na Uproot the Bitter Root. Ayun po. Kasi sabi, di ba po, sabi dyan, see that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up. No bitter root grows up. So, bakit ko po siya pinangalanan na uproot the bitter root? Mamaya malalaman po natin. Okay po. So, dito kasi, explain ko po muna, di ba po? Dito kasi sa verse na to, di ba po, makikita natin na after nung sa verses 1 to 14, di ba? After na sinabihan yung mga mananampalataya, di ba? Tayo, habang binabasa natin, di ba? Parang tinutusok tayo sa puso eh. Parang, alam niyo po yun, para tayong, sinuntok, sinapak, di ba? Para tayong ginanon habang binabasa natin yung mga verses na yun. Di ba po? So, doon sa mga taas na yun, di ba po, niremind tayo about pursuing holiness, peace, magkasundo, niremind tayo about sa race of faith, di ba po? Pero dito sa verse 15, pinakita sa atin na merong bagay na pwedeng mag-destroy doon sa kapag nagawa natin yung mga bagay na nasa taas. At yun po yung bitter root na nakalagay dyan. Kaya sinasabi, this is a warning. Kaya sinasabi po dito, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up. Bakit? Kasi kapag merong tumubo na bitterness sa ating mga puso, kahit na nagagawa natin lahat yan, yung 1 to 14, yung sa verses 1 to 14, kahit nagagawa natin lahat yan, that we are persevering, we're enduring, na ginagawa natin lahat for the glory of God. Di ba po? Kapag tinatry natin yung best natin to pursue holiness, pero kapag hinayaan natin yung bitter root na tumubo sa ating mga puso, sabi dyan, it will cause trouble and defile many. Sa Tagalog, RTPV, yung sama ng loob, di ba po? Kasi yung sama ng loob, di ba po? Sabi dyan, dahil dito'y napapasama ang iba. So it means, kapag meron tayong na pangalagaan na bitterness in our hearts, hindi lang pala sarili natin ang apektado. Kundi sabi dyan, dahil dito'y napapasama ang iba. Diba? Diba po? Sabi dyan, cause trouble and defile many. Amen po? Diba po? Minsan kasi po, diba, sa buhay natin, kapag nasisimulan po tayo na ma-offend, magkaroon ng sugat sa ating mga puso, di ba po? Magkaroon ng mga misunderstandings, di ba po? Una, mababaw lang yan eh. Di ba po? Mababaw lang yan. Pero pag sinabi po nating, di ba mababaw lang yan? Pero natatanim po yan. Lalo na kapag, po, di ba, hindi po natin pinatawad yung tao, hindi po natin inalaw si Lord na alisin sa buhay natin yun. Di ba po? At kapag natanim yan, sabi ko nga po sa mga kabataan sa Kalaw, kapag natanim yan sa buhay natin, di ba po? Just like the word of, kasi po di ba tingnan natin, just like the word of God, kapag tinanim natin sa buhay natin yung word of God, it grows. The same thing as love. Pag tinanim natin sa buhay natin, it grows kapag pinangalagaan natin. But ganun din po ang bitter root. Yung bitterness, yung anger, yung hatred, yung sama ng loob, pag tinanim natin sa buhay natin yan, and we refuse to forgive other people, we refuse to let go of that bandages po na nasa buhay natin, if we refuse to let go of the baggages na meron pala sa puso natin, di ba po? Pag nag-grow yan, di ba po? Hindi lang yung sarili natin yung apektado eh. Di ba po? Kasi, di ba pag nagtanim tayo, nag-example pa, no? Pag nagtanim po tayo sa lupa, di ba, at first, hindi naman po natin makikita kung
tumutubo na siya or hindi, di ba po? Pero pag napangalagaan mo, pag mas tumatagal, di ba po, mas nakikita po natin na umuusbong yung bagay na yun. And ganun din po yung bitterness, yung anger, yung mga bagay just sa buhay natin, di ba po? Kung anong mga bagay na nasa buhay natin na ayaw ni Lord, pag nakatanim yan sa atin at pinangalagaan po natin, di ba po? Unti-unti yan nagbubunga. Kaya nga po nung nag-share din po ako sa mga kabataan sa kanila, sabi ko sa kanila, kapag may tinanim sa ating buhay, di ba po, it's either kapag namunga yan, yung lalabas is good or bad. Di ba po? Sabi nga po ni Lord that we should bear fruit, pero ano ba yung lalabas na fruit sa atin? Ano ba yung bagay na pinangangalagaan natin sa puso natin today? Di ba po? Yung tinatanim ba natin sa buhay natin today is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, di ba po, self-control, di ba po? Or are we planting the seeds of hatred? Planting the seeds of unforgiveness? Planting the seed of envy? Di ba po? Ano ba yung nakalagay sa atin ngayon? That is the question. Kaya sabi dito, wag tayong magtanim dito sa ating puso ng bitter root. Kasi, di ba, kapag nag-grow na yan, hindi lang tayo magiging affected, but it also damages the people around us. Di ba po? Kasi dahil sabi dyan, okay, magtanim ng sama ng loob na dahil dito ay napapasama ang iba. Hindi lamang ang sarili mo, kundi maging tao na nasa paligid mo. Because bitterness, it poisons us. Amen po? Nasisira, kasi kapag nag-grow yan, nasisira yung mga relationships, di ba po? Pati yung paglakad natin sa Panginoon, di ba po? Ako po, based on my experience, talagang kapag tayo po hindi makapagpatawad ng ibang tao, napakahirap pong lumapit sa Diyos. Ganun po ako nung ako, nung ako po nasa edad na 12, di ba po? 12 years old. Batang-bata pa po kasi ako talagang, si Satan, niya na ako diniceive niya na ako na, hindi ka, na dapat galit ka sa magulang mo. Ganon, di ba po? Na, pinangalagaan ko yun, yung galit na yun. Pinangalagaan ko yung hatred na yun sa buhay ko. And anong naging kalalabasan? Yung mga tao hindi lang ako yung apektado, hindi lang ako yung nasasakdan, kundi maging yung mga tao na nasa paligid ko. Sometimes, kasi po yung mga actions na lumalabas sa atin, katulad po ako nung bata ako, kaya po ako mahilig mambulyaw, hilig ko magmura, ang hilig ko manakit ng ibang tao, yung galit ko nabibigay ko sa ibang tao, it is because there is something inside me. Yung root ay nandoon sa akin, nasa puso ko, it is internal. Pero ang ginagawa ko, lumalabas siya sa external. Kasi bakit po? Dahil hindi maayos yung loob. Hindi maayos yung puso, hindi maayos yung nasa kalooban ko. Ayan po. Kaya po mahalaga na hindi talaga tayo nagkakaroon ng bitterness, ng bitter root sa ating mga buhay. Why? Kasi kapag ugat, di ba po, ano po ba ang ugat? Yan yung nagsusustain sa mga plants kasi siya yung tumatanggap ng water, ng nutrients. And what if, di ba, yung root ng bitterness, ng galit, ng angerness sa buhay natin, nandyan, tas nadiligan ng mas malala pa. Lagi ka na-offend, lagi ka nagagalit, nadiligan siya na nadiligan at nag-grow sa buhay natin, di mas, ano na lang yung mangyayari, di ba po? Di ba po? So today, do we have something in our hearts? Ano ba yung meron sa ating mga puso ngayon? Do we still have people na meron tayong galit or at some point na hindi naman sa atin nakagawa ng mali pero bakit parang nasasaktan tayo every time na nakikita natin sila dahil may ginawa sa mga taong mahalaga sa atin? 'Di ba? Ano ba yung mga nandyan? Grief? 'Di ba po? Ano ba yung mga nandyan sa puso natin? 'Di ba po? Today, the Lord is warning us. Nina-warn tayo ng Panginoon na isurrender natin kung ano yung mga nasa puso natin ngayon. 'Di ba po? Kung hindi natin alam, di ba po? Kasi sometimes, di ba po tayo, pinipilit natin sa sarili natin that we are okay. Di ba po? Pinipilit natin na okay lang naman ako, wala namang problema sa akin. Pero in reality, sa actions na nilalabas natin, sa behavior na lumalabas sa atin, nakakapanakit tayo. Di ba po? May nasasaktan tayong ibang tao, may nasisiraan tayong ibang tao. Iba yung lumalabas sa actions natin. We are saying we are okay, but our hearts, hindi. Di ba po? So today, God is reminding us, di ba po? Nire-remind tayo ng Panginoon ngayong araw, di ba po, sa pagkakataong ito, ng kahalagahan ng
chine-check natin yung ating mga puso. Chine-check natin na bakit ganun yung nangyayari. Di ba po? Chine-check natin kung ano bang meron. Di ba po? Bakit ganito yung actions ko? Nagre-refuse, ay, hindi ganito yung gusto kong actions pero ganito yung lumalabas. Is there something na kailangan kong isuko kay Lord? Di ba po? So, oras na to, God is reminding us. Kasi, pag yung bitter root na yan, hindi pa natin isinurrender kay Lord, it will continuously grow. Lalago ng lalago yan. Lalaki ng lalaki sa buhay natin. And then, ang mangyayari, mapipigilan tayo na maglumago. Na mas maging connected kay Lord. Kasi, andyan ang hirap lumapit sa Panginoon kapag may mga baggages, pag may burden sa ating mga puso. Okay po? Diba po? Kasi, kapag mayroong bagay na nandiyan sa ating mga puso, hindi lang, ayun nga po, tulad ko po sinasabi kanina, hindi lang talaga tayo yung maapektuhan, kundi maging yung ibang tao na nasa paligid natin. Kaya we should surrender it to God. Amen po? Yan po. So, diretso po tayo, di ba po? Ayun. So, yun. Nahiningal po ako sa, sa kadaldalan ko po. Pero ayun po, tuloy po tayo, no? Wait po. Kung makita yung screen. Ayun. So, yun po. Tuloy tayo dun sa bitter root. So, ano po ba kasi yun, di ba po? Pag sinabi po kasi nating root, di ba po, na kalagay sa ilalim. Hindi siya nakikita kapag tinignan mo. Di ba po? Pag tinignan mo lang ng ganyan. Pag tinignan po natin yung ugat, di ba po, hindi naman po natin, although may mga ugat na ganun, pero makikita natin, yan lang yung ugat. Pero, alam niyo po, pag hinukay po natin yun, di ba po, pag makakakita po kasi tayo ng malalaking puno, di ba po, nakikita lang natin yung mga root na nasa labas. Pero pag hinukay po yan, mas maraming root na nandun sa baba. Di ba po? Di ba po? So, yung tawag dito, ganun po yung root, no? Na, sa paningin natin, parang maliit lang siya. Di ba po? Maliit lang siya. Pero eventually, pag mas dinig mo pala deeper, pag tinignan pala natin, mas malalim pala. Di ba po? So, ayun po yung yun po yung bitter root. Ayun po yung root. Pero pag tinignan po natin dito sa Word of God, pag sinabing bitter root, di ba po, nilkalagay dyan sama ng loob, di ba po? Makikita rin po natin na yung bitter root na yan, tawag dito, hindi man natin siya nakikita sa labas, di ba po? Kaya nga po root pero on the inside, nag-grow po siya. Hindi natin siya nakikita on the outside na nag-grow, pero in the inside, mas gumaganon siya pag mas pinangangalagaan po natin yung unresolved na hurt, yung mga offense na meron tayo, yung disappointment na meron tayo na nakatanim dito sa puso natin. Di ba po? Kasi minsan po may makikita po tayong mga tao kahit po sa labas, di ba po? Or inside the church. Inside the church na lang po tayo. Di ba po? Makikita natin sila, nakakangiti sila, nakaka-serve sila, nakakanta sila, nakakapag-pray sila, grabe sila mag-pray. Pero deep inside, di ba po? Minsan, baka hindi natin na-check talaga. There's something na going on inside, di ba po? Kaya po palagi talagang prayer dapat natin sa Panginoon. Lord, is there something inside me na nakatanim, nakabury, hurt ng past ko, hurt na nakasakit sa akin, mga bagay ng past ko na hindi ko makalimutan, mga tao na nakasakit sa akin, meron ba dito na nakabury? Lord, di ba po? So please, Lord, di ba? Ganun po dapat ang prayer natin talaga palagi. So take it away from us. Tanggalin mo po sa amin. Di po kasi minsan, yung mga bagay na nakatanim na yan, na madalas po nakakalimutan na natin, pero nagiging rason po para makagawa tayo ng hindi maganda sa panlabas natin. Kahit nakakalimutan po kasi natin yun, pero pag nakatanim na sa puso natin, tapos, ano ba yung tawag dito? Nakatanim siya sa puso natin, tapos, hindi natin ni-resolve, hindi natin siya inayos, talagang lumalabas po siya sa panlabas. Yun po. So, yun po. So, paano ba natin malalaman if tayong mga tao, di ba, at some point, meron tayong bitterness or bitter root sa ating mga buhay. Una, di ba po, sabi natin, we have already forgiven people. Nakapagpatawad na tayo. Pero, pinapaulit-ulit pa din natin kung ano yung nagawa sa atin ng tao. Another thing na meron pa tayong bitter root sa ating buhay. Meron po tayong mga tao na iniiwasan natin.
mga lugar na ayaw natin puntahan kasi baka makita natin si ganito, di ba po? Ako po, I am guilty. Di ba po? Di po natin, ano talaga eh, di po talaga natin maikakaila sa Panginoon na sometimes we are like this. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, um, madalas po ganito din ako eh, di ba po? Na ayoko pumunta dun kasi baka makita ko si ano kasi ganito yung ginawa niya, di ba po? Tapos, ano po ba? Parang ano, tawag dito, ang hirap, pag meron tayong bitter root sa ating buhay, parang ang hirap sa atin maging masaya para sa iba. When we see them happy, when we see them peaceful, di ba po? Parang ang hirap na maging masaya para sa kanila. Kaya ang nangyayari, ano, ano ka lang, parang, masaya sila, ganun, di ba po? Parang, ang hirap kapag may mga burdens, baggages tayo, mga bitter, meron talaga nakaipon na dito sa puso natin, parang ang hirap. Ang hirap-hirap na lumabas sa atin yung fruits ng Holy Spirit, di ba po? So, ayun nga po ako nga po palagi ako nagpe-pray kay Lord. Sabi ko, Lord, baka may mga bagay pa na kailangan ko ayusin sa puso ko, i-release, i-let go. So, help me, Lord, di ba? Kailangan mo po imposible sa Panginoon. If today, we still have, kung sa tingin natin sa puso natin, meron pa ring root na ganito, wala nang imposible sa Panginoon na tatanggalin niya yan, di ba po? Naaalisin niya yan, di ba po, sa buhay natin. Sige po, punta nga po tayo sa Ephesians chapter 4, verse 31. Sabi kasi, di ba, wag tayo magtanim ng sama ng loob. So, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 31, diba? Sabi po, alisin na ninyo lahat ng sama ng loob, poot, at galit. Amen? Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Imagine po, di ba po, na every time talaga na there is a bitter root in our heart, kasabay po talaga na merong pananakit ng damdamin ng iba. Kasi nga po, yun nga po, as I've mentioned earlier, na kapag po talaga meron tayong something in our hearts, there's something wrong with our hearts, lumalabas po talaga siya sa atin. Sometimes, we are unaware. Hindi po natin nalalaman, hindi po natin nakikita na meron pala tayong nagagawang mali, meron pala tayong nasasabing mali, meron pala tayong actions na mali, behavior na mali, characteristics na napapakita sa kanila na mali, pero hindi natin napapansin. It is because kapag nga tayo ay merong root na ganyan, na bitter root, madalas mas na-focus na lang natin yung sarili natin instead yung other people, di ba po? Kasi nga po, pag naiipon po yan talagang lumalabas, di ba po? Ako po, most of the time, ako, tawag dito, parang hindi ko, madalas sinasabi ko sa sarili ko na, ay, okay lang ako. Yung ganun yung parang, hindi ako magiging hindi ko, parang iniiwasan ko po na i-acknowledge or ano ba yun sa Tagalog ng acknowledge, parang iniiwasan ko po na aminin. Sige, yun na lang po, aminin sa sarili ko na meron akong, na malungkot ako, na naiiyak ako. Yung mga ganun, parang ayoko pong aminin sa sarili ko na minsan galit ako, ganun. Parang, pero mas okay po pala, pag tayo Kristiyano, ina-acknowledge natin yung, yung mga bagay na yun, na yes, we're hurt, nagagalit tayo, na may pain sa puso natin, pero ibibigay natin sa Diyos. Kasi kapag parang hindi natin siya tinignan, hindi natin siya in-acknowledge, binaliwala lang natin sa puso natin yun. Ako po minsan, di ko po nare-realize na naiipon po pala siya. Kaya ang nangyayari, pag naiipon siya, na lalabas ko po. Kaso sa ibang tao, yun po yung mali ko, di ba po? So, ako na po yung ginawa kong example kasi, syempre, ako po yung, di ba? Syempre, ikaw nagsasalita dito, alam mo po iba yung i-example ko, di ba po? Ako na po, sarili ko na po yung gagawin kong example. So, iba po talaga yung nagagawa pag naiipon po sa ating mga puso. Pag yung root, yung bitter root na yan, is nag-grow po sa ating buhay. So, let's give an example po na about sa bagay na to. Di ba po? Punta po tayo sa story ni Paul and ni Barnabas. Acts chapter 15, verse 36 to 41. Na, when we have bitterness rooted in our heart, if we have a bitter root, di ba po, sa ating mga puso, di ba po, ganito po yung nangyayari, na naaapektuhan yung ibang tao. Na imbis na, di ba, kunwari sa isang church po, kunwari lang po sa isang church na napakaganda ng ministry, but just because there is bitterness, may naipon na pride, may naipon na anger, may naipon na unforgiveness, may naipon na hurt sa buhay ng isang tao, di ba po? Ang nangyayari, di ba po, magkakasama kayo sa isang church, magkakasama kayo, di ba po? But dahil meron kang
um, ay, akala ko po kung ano po yun. God bless po, Pastor Paul. Akala ko po kung ano yung message. Ayun po. So, dahil sa meron tayong nararanasan ng mga ganung bagay, di ba po, sa buhay natin na nakatanim, sa isang church, for example, ang nangyayari, di ba po, imbis na okay, di ba, yung isang, merong mga bagay na nasisira, di ba po, dahil lang sa naiipon sa atin na unforgiveness, ganun po. So, katulad po nito, kay Paul and Barnabas, sabi po dyan, makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ng mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tignan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo, sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. So, meron pong parang nakaraan, parang may past mistake na nagawa si Marcos kay Pablo na hindi nakalimutan ni Pablo. So sabi ni Pablo dito, sabi po dito, ngunit ayaw ni Pablo, sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip, ito'y humiwalay sa kanila sa Pamphylia. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo, kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon. Di ba po? So as we can see po dito, kapag po yung bitterness na yun, di ba po, it affects also the people around us. Di ba po? Na imbis magkakasama sila, imbis there's unity, di ba po, naghiwa-hiwalay sila. Di ba po? Naghiwa-hiwalay sila just because hindi nakalimutan ni Paul yung past failure ni Marcos na hindi sila sinamahan, di ba po? Na nagkaroon sila, di ba po, ng disagreement during this time, di ba po? Ang nangyari, naghiwa-hiwalay sila. So, ganun po yung nangyayari kapag pinangalagaan po natin sa puso natin yung mga bagay, halimbawa, pain, anger, basta lahat po ng bagay na yun sa ating mga puso. Ang nangyayari, di ba po, it also affects the people around us, di ba po? Yung mag-disagree sila, di ba po dito sa part na to, nag-disagree si Paul. Okay, di ba sometimes po, bilang tao, bilang Kristiyano, may mga bagay na nagdi-disagree talaga tayo. And that is normal. Pero yung hindi po normal pagdating sa disagreements is that, di ba po, hindi ninyo inaayos. Di ba po? Di ba po, hindi naman po dito sa, nila po, di ba? Pag binasa po natin yung story nila, hindi naman po yung problema dito yung nagkaroon sila ng disagreements. It's okay to disagree, di ba po? Di ba po? It's okay to disagree, lalo na kapag alam natin na yung mga bagay na sinasabi. It's okay to say your opinions, di ba po? Di ba po? Tama naman po. So, it's okay to say that, di ba po? Yung mga bagay na yun, na disagree ka, di ba po? Silang dalawa, Kristiyano sila, it's okay na nag-disagree sila. Pero, yung umalis sila, nagkaroon sila ng mainitan na conversation without reconciliating, without fixing the problem, without fixing kung ano yung kailangang ayusin, di ba po? Di ba po? Ayun yung nag-cause na maghiwalay sila. Di ba po? Which is, ayaw nating mangyari sa atin bilang mga Kristiyano. Di ba po? Na dahil lang sa simple disagreement, di ba po? Dahil sa mga past mistake, past troubles, mga past hurts, nang dahil lang doon magkakaroon ng maghihiwa-hiwalay, magkakaroon ng division, na it will cause us to part ways, di ba po? So yun, dito po makikita natin sa story nila na yung ugat ng bagay, yung ugat na meron, di ba po, hindi lang isa, hindi lang yung may problem, hindi lang siya or yung isa mismo yung naapektuhan, kundi yung mga nasa paligid niya rin. Diba po? So what will happen if pag hindi natin inaprot or hindi natin inalis? Ibig sabihin ng uproot, diba po, yung aalisin natin. Diba po? So what will happen to us as Christians? What will happen kapag pinangalagaan natin yung bitterness, yung mga bagay na hindi maganda sa ating buhay, yung unforgiveness, pride, anger sa ating buhay, pag pinangalagaan natin yan, and all the things na nagbo-burden sa atin as Christians, di ba? Hindi na, lahat na ng bagay na
hindi gusto ng Diyos na nandito sa atin, di ba po? What will happen? What will happen kapag hindi natin yung tinanggal sa buhay natin, di ba po? Kapag di po natin tinanggal sa buhay natin, the longer that pain, the longer that unforgiveness, that pride, di ba po? The longer that yung hurt na yan, yung na nandyan sa puso mo, the longer you let it stay in your life, the deeper it will grow. Amen po? At mas mahihirapan tayong alisin sa buhay natin yan. Kaya nga po, ako, natutunan ko from my experience, itong mga nakaraang buwan, based on my experiences, di ba po? Actually, I experienced pain, di ba po? Naranasan ko magkaroon ng grief. Naranasan ko na sumama yung loob ko sa mga kapatid. Baka naririnig po ng kapatid ko, sumama yung loob sa kapatid. Kasi, alam niyo po yun yung, ano po tawag dito, yung, matigas po talaga minsan yung ulo. Tapos, yung mga pinapaayos mo ayong maayos, di ba po? Di ba po? Nung mga nakaraang buwan ko po na-realize ko na, I should not let that stay sa heart ko. Kasi pag mas pinastay ko sa heart ko yun, ang mangyayari, bubulyawan ko sila, magagalit ako sa kanila. Di ba? Mas mag-grow. Di ba po? But, I've learned to let it go. Kesa mas lumaki, mas lumalim yung root, kesa mas maging deep yung bagay na yun sa buhay ko at mas mahirapan ako natanggalin yun. Kasi I na-experience ko na itanim yung sama ng loob sa buhay ko, na-experience ko na itanim sa buhay ko yung galit, na-experience ko na itanim sa buhay ko yung mga hindi magagandang bagay. And it was hard for me natanggalin yun, di ba po? Bilang isang Kristiyano, yung proseso ng pagtanggal yun hindi madali. And on that experience, na-realize ko talaga, it is important for us Christians na during the time na mararamdaman na natin yung pain, yung galit, yung inis, yung nararamdaman na natin yun, ibigay na natin sa Diyos. Di ba po? Kasi kapag iniwan natin yan sa ating mga puso, yung bitter roots na yan, yung roots na hindi maganda sa buhay natin, it will poison our hearts. Amen? Makakontaminate ng bitter root na yan yung buhay natin. Na napakahirap maging masaya, napakahirap maging peaceful, kasi nakatanim sa ating mga puso eh. Amen? Kasi pinangalagaan natin sa ating buhay. Amen po? The more that we dwell on the pain, the more that we dwell on the hurt, the more that we dwell on our unforgiveness, di ba po, mas patuloy niya na nababago yung emotions natin, yung pag-uugali natin, and lumalabas po yun sa outer natin. Di ba po? Another thing is kapag hindi natin tinanggal sa buhay natin, nadadamage yung mga relationship natin sa mga tao na sa paligid natin. Di ba po? Kasi, pag meron tayong natatago na pain, inis, galit dito po sa ating mga puso, bitterness po sa ating mga puso, lumalabas po kasi yun, di ba po? Sa ating mga bibig. And sometimes, hindi natin sinasadya, in any moment, anytime, di ba? Pag lumabas siya, minsan sa ibang tao natin na ilalabas, and then, nasasaktan natin yung ibang tao. Na-offend sila. Di ba po? Next, what will happen? Ano pa mangyayari? It will, napipigilan po ang Diyos. Di ba po? Napipigilan po ang Panginoon na pagpalain tayo at gabayan tayo. Kasi when we have bitterness rooted in our heart, kapag merong mga bagay na hindi maganda na nakaroot sa ating pong mga puso, di ba po, mas pinakikinggan na po natin yung kung anong meron dun. Di ba po? Kesa po sa kung ano yung sinasabi po sa atin ng Panginoon. Di ba po? Kapag po kasi pinangangalagaan po natin sa ating puso yung kasalanan, yung bitterness, yung lahat ng bagay na yon, basta po yung lahat po ng bagay na yon na pag pinangalagaan po natin siya sa puso natin, madalas po hindi na po natin pinapakinggan si Lord kasi mas pinakikinggan na po natin yung ating mga sarili. Di ba po? Sometimes, yung mga ganun po, nahihirapan tayo na marinig si Lord because we're so full of, yun nga po, yung mga bad things sa buhay natin. Mas doon na naka-fix yung focus natin. Kaya nga sinabi po ng Diyos, we should fix our eyes on Him, di ba po? Kasi when we fix our eyes on our problems, sa experiences natin, sa mistakes natin, sa bad things na nangyayari sa buhay natin, mas nahihirapan tayo na mas pakinggan yung boses ni Lord. Amen po. Kasi po,
Di ba po, katulad po ng mga napag-aralan natin mga nakaraan, di ba po, dati, nasabi na po na sa atin na kapag mas pinatindi po natin yung mga bagay na yan sa buhay natin, sa puso natin, mas pinatitigas po ng kasalanan yung puso natin pagdating po sa ating Panginoon. Kaya nahihirapan tayo na marinig yung kanyang boses and ma-receive sa buhay natin kung anong pinapagawa niya. Di ba po? Sige nga, pupunta po tayo sa Psalms chapter 66 verse 18. Okay po. Sabi po dyan, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Amen. Kasi po, di ba po, there is only one thing that separates us from God, at yun yung sin. And when we keep bitterness in our hearts, unforgiveness in our hearts, di ba po, di po natin nare-realize, mas palayo po tayo ng palayo sa Panginoon. Di ba po? Next thing po, di ba po, sabi po sa salita ng Panginoon, wag po natin hayaan sige po, punta po tayo sa Ephesians chapter 4 verse 27. Sabi po sa salita ng Panginoon, wag daw po nating hayaan na wag po natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. But when we have bitterness in our heart, unforgiveness in our heart, when there's a bitter root in our heart, binibigyan po natin ng open door yung kaaway. Amen po. Binibigyan po natin siya ng open door kasi akala mo ngayon, di ka lang makapagpatawad, but then tomorrow, may iba ka ng mga bagay na ginagawa. Di ba po? Di ba po? Ngayon, masama lang yung loob mo. Pag pinangalagaan mo yung masama yung loob mo, magulat ka, may mga bad things na lumalabas sa'yo, na magugulat ka, nakakapanakit ka na. Dati, nananahimik ka lang, ngayon, lumalabas na sa social media. Di ba po? So, sabi ng Lord, huwag natin pagbibigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag natin pangalagaan yung mga hindi magagandang bagay sa ating puso. Amen po. Okay po. So, ngayon, tuloy po tayo, no? Di ba po? So, importante po na huwag po nating hayaan na hindi natin tanggalan yung bitterness sa buhay natin. Kasi, yun po yung mangyayari sa atin, di ba po? Yung mapopoison yung puso natin, yung mga relationships natin masisira, di ba po? And mahirapan tayo to hear God. And at the same time, di ba po, nagiging bukas na door para kay Satanas para mas, alimbawa po, di ba yun nga po, sinabi ko po kanina, na dati ito lang yung nagagawa mo, but then, dahil sa open door ng kaaway, mas lumala. Yun po. So, tuloy po tayo. Sige po, balik po tayo sa Hebrews chapter 12. Yung kanina po. Verse 15 po. So, yan nga po, di ba po, sabi po dyan, huwag ninyong kayo magtanim ng sama ng loob ng dahil ito'y napapasama ang iba. Di ba po? So, it's simple lang po naman po yung, yung sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, di ba po? Kasi, gusto ng Lord talaga na, mapalaya po ang bawat isa sa atin. Na maayos po yung puso, yung isipan, yung lahat po sa bawat isa sa atin na, wag po natin hayaan na yung mga bagay na hindi healthy for our hearts, di ba po? Yun nga, yung mga bagay na nabanggit natin kanina, anger, pride, envy, lahat ng mga hindi maganda bagay, sin, matanim sa puso natin, mag-root sa puso natin, wag po nating hayaan yun na malagay sa heart natin kasi hindi lang po tayo napapasama kundi yung iba rin po. So, how do we uproot? Paano ba natin aalisin? Paano ba natin maaalis sa buhay natin yung bitter root? Paano natin maaalis sa buhay natin yung bagay na yan? How can we free ourselves? Di ba po? Paano ba natin palalayain yung sarili natin? Unang-una po, kailangan po natin i-acknowledge na we are hurt. Siyempre, di ba po? Kailangan po natin siyempre na totoo naman po, di ba, na nasasaktan tayo, nahihirapan tayo. Na may mga taong nakakasakit sa atin. Di ba po? Pero, di ba po, instead of pangalagaan mo yan sa puso mo, surrender it to God. Amen po. Because the Lord, He hears us, di ba po? Naririnig tayo ng Panginoon, di ba po, na kayang-kaya niya pong alisin yung mga bagay na pumipigil sa atin para po, di ba, para po mas mapalaya tayo. At gawin po natin na lumapit tayo sa Kanya para po mas mapalaya tayo. I-acknowledge natin yung hurt na yun, di ba po? I-acknowledge natin yung hurt na yun.
If tao yun, di ba po, lapitan natin, kausapin natin, di ba po? Next is, i-ask God, di ba po? I-ask God to restore us. Kasi, syempre, hindi naman po madali eh. Di ba po? Hindi naman po madali na after that, okay na po lahat, di ba po? Pero, alam niyo po, si Lord, He will help us. He will restore us na unti-unti na papalayain niya tayo sa bagay na yun. Di ba po? So, and lastly, choose, di ba po? Choose to um, forgive. Forgive, di lang po yung iba, also yourself, di ba po? Because that will set you free. And kasi di ba po minsan nakaka-konsensya po kapag yung mga, ano ba, nag-grow yung bitter root na yun sa buhay natin tapos lumabas. Minsan nakaka-konsensya po. So, hindi lang sila, yung mga tao nakagawa ng mali sa atin yung patatawaran natin, kundi ikaw din, sarili mo din. And at the same time, let's ask for forgiveness kay God, kay Lord. Okay po. Kasi napakagandang bagay po kapag yung mga bagay na nagpapabigat sa buhay natin, yung mga root na ito, kaya po, na nasa buhay natin ng bitterness, ng anger, kapag natanggal po ito sa buhay natin, napakadali pong gawin ng mga pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen po. Napakadali pong gawin ng mga bagay na inuutos sa atin ng Panginoon na gawin natin. Kasi we are free, di ba po? Kapag yung root na yan natanggal kasi, di ba po, mapapalitan nung joy, di ba po? Kasi napalaya tayo ng Panginoon, di ba po? Wag po natin hayaan na makulong tayo doon sa problem na yun, di ba? Sa problem ng heart natin, kundi napalaya tayo. Kaya napakasaya po kapag natanggal po yung root na yun. Kaya ko po sinabi dito na kailangan nating i-uproot kasi yung root of yung bitter root na yun, it will hinder us para mas lumago, mas maging peaceful, payapa yung ating mga buhay, ating mga puso. So, ayun, today po, let's check our hearts. Let's check ourselves po, no? Palagi at palagi. Hindi naman po natatago sa Diyos yun, pero sometimes we need to ask God kung ano ba yung Lord, ano ba yung mga bagay na nakakapagpigil pa rin sa akin? Kung bakit ganito pa rin ako? Di ba po? Ano ba yung root cause sa heart ko? Kung bakit ganito yung lumalabas sa akin? Kaya, meron ba akong mga tao na kailangan ko kausapin? Patawarin? Meron ba akong kailangan na gawin, Lord? What do I need to do to let go of this sa aking buhay? Di ba po? Tapos, tawag dito, lagi lang po natin sabihin kay Lord na tulungan niya tayo. Help me, Lord. Para itong bagay na nandito sa puso ko. Yes, I've been hurt. Yes, I've been hurt. Yes, may pain. But Lord, wag mo pong hayaan na mag-grow to sa buhay ko. Because, yun nga po, katulad ng sinabi ko kanina, once that seed is planted sa puso natin, kahit maliit lang yun, the longer we let it stay, the longer we let it stay, the more it will grow and the deeper it will be in your heart at mas mahihirapan po tayo na alisin. So today, di ba po, wag po nating hayaan na kapag may natanim po sa puso natin is galit, sama ng loob, or anything na not from the Lord. But today, hayaan po natin na yung matanim sa puso natin is anything that comes from God po, di ba po? Para yung, katulad nga po sinabi ko sa mga kabataan sa Kalaw, na kapag yung natanim sa ating puso ay mga bagay na nagmumula sa Panginoon, nagmula sa Diyos, di ba po? Yung lalabas sa atin ay mga magandang bagay. Di ba po? Sabi po, we are called to be light, di ba po? Paano tayo magiging light sa mundong ito if yung mga things na tinatanim natin sa ating mga puso ay hindi nagmumula sa Diyos. Kasi kung tinatanim natin ang mga bagay sa buhay natin hindi maganda, lalabas di maganda, how can they see God in us? Because tinawag tayo ng Diyos to be more like Him. But how can we be more like Him kapag yung lumalabas sa atin ay hindi liwanag? Hindi liwanag ng Panginoon, kundi yung mga bagay na nakasakit sa atin noong nakaraan, yung mga pain na unresolved, mga conflicts na hindi natin naayos sa buhay natin. Di ba po? So today, if we still have a bitter root in our heart or any root that causes us na mapigilan tayo, di ba po, para maging malaya, let us surrender it to God. Ano man yung mga bagay na yan,
na nagpapabigat sa atin, di ba po? Let us surrender it to God because God will help us. And tutulungan tayo ng Panginoon. Patuloy at patuloy na tutulungan po tayo ng Panginoon. So sa oras po na to, thank you po sa pakikinig and ayun lang po. God bless po.